Kabanata 1281, lumalaban kay Jinlun. Tama, huwag mong kakalimutan na may secret weapon pa si Kuya. Ang iilan sa kanila ay misteryoso, na naghinala sa mga tao. Sa sandaling ito, naglakad na si Chinyu sa harapan ni Jinlun. Sa harap ng malaking katawan ni Jinlun, si Chinyu ay lumitaw na napakaliit, hanggang sa baywang lang ni Jinlun. Ang dalawang figure ay bumuo ng isang matalim na kaibahan. Sunod-sunod ding dumating ang iba pang mga mangangaso. Ang pinuno ng pangkat ay humakbang pasulong at sinabi, "Maaari kitang payagan na lumaban, ngunit mayroon lamang akong isang patakaran. Walang sino man ang pinapayagang mamatay. Naiintindihan mo ba?" Gumisi si Jinlun at sinabing, "Ang mga kamao at paa ay walang mga mata. Ang buhay at kamatayan ay tinutukoy ng kapalaran." Pagkasabi nun ay bigla na naman siyang umatake. Ang malaking kamao na iyon ay nagdala ng malakas na hangin, direktang papalapit sa mukha ni Chinyu. Naging malamig ang ekspresyon ni Chinyu. Wala na siyang balak magpigil. Ang banal na kapangyarihan sa kanyang buong katawan ay tumaas sa sandaling ito at sumabog sa kanyang kamao. Hawak ni Chinyu ang banal na kapangyarihan sa kanyang kamay. Magaan ang kanyang mga yapot habang umiiwas sa malaking kamao ni Jinlun. Pagkatapos, bumangon siya mula sa lupa at walang awa na binasag ang kanyang kamao sa ulo ni Jinlun. Sa sandaling dama po ang kamao na ito, kahit na hindi nito direktang makabasag ng ulo ni Jinlun, maaari pa rin itong masaktan ng husto. Internal Chi. Agad na naramdaman ni Jinlun ang isang bakas ng panganib, at ang kanyang noo ay agad na pinawisan. Sa sandaling ito, isang gintong baluti ang biglang kumislap sa itaas ng ulo ni Jinlun. It's Fire Gold Armor. Ulalas ng isang tao nang makita niya ang pinagmula ng Golden Armor. May chismis na gumastos si Jinlun ng malaking pera para gumawa ng armor. Natatakot ako na ito ang Fire Gold Armor. Klang! Ang kamao ni Chinyu ay mabangis na nabasag sa Fire Gold Armor. Sa sandali ng pakikipag-ugnay, nagsimulang mabasag ang Fire Gold Armor, na may sunod-sunod na paglitaw ng mga bitek. Ang malakas na shockwave ay nagparamdam pa rin sa ulo ni Jinlun ng matinding kakulangan sa ginhawa. Para siyang tinamaan ng mabigat na martilyo sa kanyang ulo dahilan para makaramdam siya ng pagkahilo. Sa lalong madaling panahon, ang Fire Gold Armor sa kanyang ulo ay ganap na sumabog, naging mga piraso na pumutok patungo sa mga puno sa gilid. Saan man ito dumaan, ang mga puno ay nabali at ang mga bato ay gumuho. Ito ay sapat na upang masaksihan ang lakas ng suntok na ito. Hinaplos ni Jinlun ang kanyang ulo, bakas ng pagkabalisa ang sumilay sa kanyang mukha. Ang suntok ni Chinyu ay talagang direktang nabasag ang Fire Gold Armor na ginugol niya ng maraming pera para pandayin. Alam ng Diyos kung gaano kalakas ang suntok niyang ito. Bago pa makabawi si Jinlun, naikuyom na ni Chinyu ang kanyang kamao at tumayo. Sa pagkakataong ito, ang kanyang pag-atake ay mas mabangis, at ang kanyang bilis ay napakabilis. Napakalapit na nilang dalawa sa isa't isa, kaya walang paraan para makaiwas sila ngayon. Walang magawa, maikuyam lang ni Jinlun ang kanyang malaking kamao at atakihin din si Chinyu. Boom! Dalawang malakas na tunog ang umalangaw-ngaw. Tumagos ang kamao ni Chinyu sa dibdib ni Jinlun, at tumama din ang kamao ni Jinlun sa dibdib ni Chinyu. Ads by Pop Future. Ang pinagkaiba lang ay ilang hakbang paatras si Chinyu, ngunit may lumabas na madugong butas sa dibdib ni Jinlun. Ang resultang ito ay lampas sa imahinasyon ng lahat. Hindi nila inaasahan na mahuhulog si Jinlun sa isang hindi magandang posisyon ng napakabilis. Itong Chinyu ay medyo napakalakas. Ang makamit ang ganoong antas sa pamamagitan lamang ng kanyang pisikal na katawan ay hindi pa naririnig. Nagpakita rin ng gulat na ekspresyon ng pinuno ng pangkat habang nakatingin kay Chinyu ng may paghanga. Para kay Zhongwo, mas naging matatag siya sa kanyang mga iniisip. Ang Chinyu na ito ay dapat na mula sa isang malaking sekta. Malamang na siya ay mula sa sekta ng Heavenly Cloud. Good skill. Pinunasan ni Jinlun ang madugong butas sa kanyang dibdib. Bagamat tila maluwag ang kanyang tono, alam ng lahat sa kanilang mga puso na medyo kinakabahan na siya. Huminga ng malalim si Jinlun at malamig na sinabi, "Ang lakas mo ay mas malakas kaysa sa inaakala ko, ngunit
Caught the F*** at Kingcraft. Alinman sa lumuhad ka at aminin ang iyong pagkatalo, o kaya'y bubugbugin kita hanggang sa lumuhad ka. Pinutol ni Chinyu ang mga salita ni Jinlun. Ang mga salitang gustong pakalmayan ni Jinlun ay biglang napasok sa kanyang bibig, hindi makapagsalita. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin, medyo nahihiya ang kanyang mukha. Siya ang nag-udyok sa bagay na ito, at ngayon ay hindi siya binigyan ni Chinyu ng kahit anong mukha. Hindi na niya maibaba ang sarili. Nagpakawala ng mahabang hininga si Jinlun, hinaypan ang mga puno sa berdeng kagubatan ng bato hanggang sa kumaluskos ang mga ito. Dahil iyon ang kaso, kung gayon maaari ko lamang ilabas ang lahat. Ang malamig na liwanag sa mga mata ni Jinlun ay lalong tumindi, at ang mga patong ng liwanag na parang mga bato sa bundok at kaliskis ay lumitaw sa kanyang katawan. Sa isang maikling sandali, ang kanyang buong katawan ay tila naging isang taong bato. Ito ang Stone Transformation Technique. Trump card ni Jinlun. Ulalas ng isang tao. Nang makita ito ng team leader ay kumunat ang noo niya. Itong si Jinlun, ginamit niya talaga ang Stone Transformation Technique. Gusto niya ba talagang lumaban hanggang kamatayan? Tinulyapan niya si Jinlun at pagkatapos ay kay Chinyu bago nagpakawala ng mahabang buntong hininga. Ang mga bagay ay dumating na sa ganito, at hindi na ito isang bagay na maaari niyang kontrolin. Hindi lang si Jinlun ang hindi sumuko. Ang Chinyu na ito ay tila hindi nagbigay ng anumang mukha sa kanya. Tapos ka na ba? Tapos ka na bang mag-transform? Kapag tapos ka nang mag-transform, bubugbugin kita, sabi ni Chinyu na may malamig na ngiti. Puno ng pangungutya ang kanyang mga salita, ngunit walang pakialam si Jinlun. Pinagpag niya ang kanyang palad, at isang maliit na bote ng dugo ang lumitaw sa kanyang kamay. Ang bote ay puno ng madilim na pulang dugo. Paminsan-minsan ay tumataas ang mga bula sa dugo, na para bang mayroon itong nakakapasong temperatura. Hindi ko inaasahan na ang Purple Phoenix Blood ang gagamitin sa iyo sa oras na ito, malamig na sabi ni Jinlun. Kapag ginamit ko ang Purple Phoenix Blood, dapat kang mamatay. Hindi. Nakita ito ng pinuno ng pangkat at nagmamadaling sumigaw. Pero halatang huli na. Hinawakan ni Jinlun ang bote ng dugo at ibinuhos ito. Pagkatapos lunokan ng Purple Phoenix Blood, ang malabato na katawan ni Jinlun ay sumailalim sa panibagong pagbabago. Ang malabato na ningning sa kanyang katawan ay kinulayan ng matingkad na pula, kumikislap sa dilim. Ito talaga ang Purple Phoenix Blood. May sabi-sabi na pagkatapos lunokan ng Purple Phoenix Blood, ang kanyang pisikal na katawan ay maihahambing sa isang demonyong hayop. Mukhang natutokso talaga si Jinlun. Ang overlapping ng Purple Phoenix Blood at ang Stone Transformation Technique, alam ng Diyos kung gaano abnormal ang kanyang katawan. Kabanata 1282, ang napakalakas na gintong gulong. Hindi masyadong nagulat si Chinyu nang makita niya ang pagbabago ng katawan ng Golden Wheel. Bilang numero 1 mangangaso, ang gintong gulong ay natural na mayroong higit pa sa kakayahang ito. Sa ilalim ng suporta ng Stone Transformation Technique at Purple Phoenix Blood, ang katawan ng Golden Wheel ay naging mas mabangis, at ang lakas nito ay kasing siksik ng dagat. Ang mga mag-aaral ng Golden Wheel ay naglabas ng kakaiba at nakamamatay na liwanag. Kinuyam niya ang kanyang mga kamao at hakbang-hakbang na naglakad patungo kay Chinyu. Napakabigat ng bawat hakbang, halos gumuho ang lupa. Ang pinuno ng pangkat, si Jingbai, at ang iba pa ay bumantong hininga. Dahil ang mga bagay ay dumating sa puntong ito, imposibleng pigilan ito. Sa pagitan nilang dalawa, siguradong babagsak ang isa sa kanila. Ito na ba ang iyong huling estado? Malamig na tiningnan ni Chinyu si Jinlun. Ang panloob na chi sa kanyang katawan ay napakatatag, tulad ng isang sinaunang balon. Sa ilalim ng Stone Transformation Technique, medyo humina ang boses ni Jinlun. Ayokong kitilin ang buhay mo noong una, ngunit pinilit mo akong gawin iyon, malamig na sabi ni Jinlun. Noon, sa ilalim ng pagpapalaki ng Stone Transformation Technique, minsan kong pinunit ang isang nakatali na lin na elepante gamit ang aking mga kamay. Ngumisi si Chinyu. So, wala kang magiging magandang resulta kaysa itali si Lin Elephant. Galit na sigaw ni Jinlun.
Ang kanyang kamao ay parang isang maliit na bundok, mabangis na umuugoy patungo sa Chinyu. Si Chinyu ay hindi natakot. Sa kanyang banal na kapangyarihan, pinili niyang makipagkita muli kay Jinlun. Boom! Pagkatapos ng banggaan, ang mga alon ng nakakatakot na panloob na chi ay tumangay sa lahat ng direksyon. Pati ang hangin parang nag-iiba. Ads by Pop Future. Ang mga puno ay nabunot, ang lupa ay nanginginig, at ilang mga demonyong hayop na hindi makaiwas sa oras ay pinutol sa kalahati. Sila ay naging isang pool ng dugo. Si Chinyu at Jinlun ay nasa pagkapatas pa rin. Makalipas ang kalahating segundo, isang marahas na pagsabog ang naganap sa pagitan nilang dalawa. Napaatras ng ilang hakbang ang dalawa. Hindi nito maiwasang mabigla ang lahat. Kahit nasa suporta ng Stone Transformation Technique at Purple Phoenix Blood, hindi pa rin nakakakuha ng anumang benepisyo si Jinlun. Dahan-daang tumayo si Jinlun mula sa lupa. Mukhang hindi siya nakaranas ng anumang malaking pinsala. Sa kabilang banda, lumabas din si Chinyu mula sa kagubatan. Punit-punit na ang kanyang damit, nakitang-kita ang kanyang matipunong katawan. Tulad ng inaasahan sa Hunter King. May kakayahan siya. Gumisi si Chinyu. Niyugyug ni Jinlun ang kanyang malabato na katawan at malamig na sinabi, ito ay simula pa lamang. Huwag kang mabalisa. Dahil doon ay mas lalong kumapal ang ningning sa kanyang katawan. Kasunod noon ay mas naging siksik din ang kanyang lakas. Ito ay isang kakaibang spell na sumanib sa kanyang katawan na halos parang isang banal na bato. Kasabay ng suporta ng Purple Phoenix Blood, ang pisikal na katawan ni Jinlun ay napakalakas sa sandaling ito. Masasabing invincible siya. Whoosh! Sa isang kisap mata, dumating si Jinlun sa harap ni Chinyu. Ang magkabilang partido ay muling nakipagbakbakan. Ang bilis ni Jinlun ay napakabilis. Ang kanyang malaking katawan ay hindi nagpabagal sa kanya. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Chinyu habang patuloy niyang tinatanggap ang kamao ni Jinlun sa maayos na paraan. Kailangang sabihin na ang bawat suntok ni Jinlun ay napakalakas, at sa tuwing magbanggaan silang dalawa, tila babagsak ang espasyo. Pabilis ng pabilis ang dalawa, at sa huli, ang tunog lang ng bang-bang-bang ang maririnig. Nakaawang ang bibig ng mga tao sa paligid. Ang ganitong uri ng labanan na may kinalaman sa paggamit ng mga pisikal na katawan ay talagang nakagigimbal. Sa sandaling ito, ang katawan ni Jinlun ay masasabing hindi magugupo. Maraming beses na siyang tinamaan ng mga kamao ni Chinyu, ngunit kahit ang mga kulay abong bato sa kanyang katawan ay hindi mabali. Ads by Pop Future. Sa kabilang banda, ang mga kamao ni Jinlun ay walang katumbas na mabigat. Kahit na hindi masisira ang katawan ni Chinyu, paulit-ulit pa ring pinilit ng malakas na impact force si Chinyu. Ang katawan ni Chinyu ay patuloy na pinalipad. Alam ng Diyos kung gaano karaming mga bundok at kagubatan ang nasira. Ito ay isang miserableng tanawin. Gayunpaman, ang nakakagulat ay sa tuwing tatayo si Chinyu, ang kanyang katawan ay buo at puno ng fighting spirit. Ito ay walang alinlangan na nagpagalit sa gintong gulong. Lalo siyang nagalit, at nagsimula na ring kumuulo ang Purple Phoenix Blood sa kanyang katawan. Nagsimula ring manginig ang kulay abong bato na tumatakip sa kanyang katawan. Tulad ng inaasahan sa intermediate stage ng Almighty Realm. Itinaas ni Chinyu ang kanyang ulo at tinitigan ang napakalaking gintong gulong, at hindi maiwasang mapaisip sa sarili. Sa sandaling ito, na-miss ni Chinyu ang panahon na mas nagkaroon siya ng spirit energy. Kung magagamit niya ang cosmic form, hindi magiging problema para sa kanya na sirain ang gintong gulong na ito. Bang! Isa pang banggaan ang naganap. Sa pagkakataong ito, pinalipad si Chinyu ng halos 100 metro, na hinati ang isang malaking kagubatan sa bundok sa dalawa. Ang kapangyarihan ng gintong gulong ay sadyang napakalakas. Kahit na ang katawan ni Chinyu ay walang katulad na mabangis, nakaramdam pa rin siya ng hindi komportable sa ilalim ng gayong banggaan. Hindi na ako makapaghintay, naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Kung magpapatuloy ito, kahit hindi siya mamatay, siya ay pahihirapan hanggang mamatay ng gintong gulong. Bahagyang ipinikit ni Chinyu ang kanyang mga mata at naghanda na gamitin ang Dusheractor. Ngunit sa sandaling ito, biglang nagbago ang katawan ng Golden Wheel.
Para siyang naging malaking ball ang bato, at hindi na makita ang kanyang anyo ng tao. Ang batong bola na ito ay napakalaki, at ito ay kumikislap sa liwanag na dala ng Purple Phoenix Blood. Sa isang sulyap, parang meteorite na bumaba mula sa langit. Rumble. Malaking bahagi ng lupa ang naapektuhan at nagsimulang gumuho. Ads by Pop Future. Ang mga nakapaligid na pinuno ng pangkat at iba pa na nanunood ay umatras lahat. Alam nila na ito ang spell ng trump card ng Golden Wheel, at ito ay napakalakas. Bakas din sa mukha ni Chinyu ang takot. Hindi na siya nang ahas na maging pabaya, at direktang binuksan ang formula ng fighting word sa ikalawang antas, naghahanda na tanggapin ang spell ng trump card ng Golden Wheel. Boom! Ang bolang bato ay nagdala ng isang madilim na ningning na nagmula sa langit. Galit na umuungal si Chinyu. Lumakas ang divine power sa buong katawan niya. Itinaas niya ang dalawang kamay at sinalubong ang bolang bato. Boom! Ang banggaan sa pagitan ng dalawang panig ay nagdulot ng napakalaking lindol. Sa halos isang iglap, nagsimulang gumuho ang lupa sa ilalim ng mga paa ni Chinyu. Mahigit kalahati ng kanyang katawan ang nabaon sa lupa. Ang bolang bato ay nagpapatupad pa rin ng nakakatakot na kapangyarihan. Sa susunod na segundo, nagsimulang umikot ang bolang bato sa napakabilis na bilis. Ang mga kamay ni Chinyu ay hindi agad nakahawak sa bolang bato. Ang alitan sa pagitan ng kanyang mga palad at ng bolang bato ay talagang nagdulot ng mga alon ng napakatinding spark. Pabilis ng pabilis ang pag-ikot ng bolang bato. Sa wakas, hindi na nakayanan ng malakas na pisikal na katawan ni Chinyu. Ang balat sa kanyang mga palad ay napunit, at ang mga bakas ng sariwang dugo ay lumabas. Kung tutuusin, nasa intermediate stage pa lang siya ng Almighty Realm. Higit pa rito, ginamit niya ang Stone Transformation Technique at ang Purple Phoenix Blood. Samantala, si Chinyu ay nasa advanced stage lamang ng Martial Saint Realm. Hindi pa siya nakakatuntong sa makapangyarihang kaharian. Kung alam ng lahat ang tungkol sa kaharian ni Chinyu, malamang gusto na nilang mamatay. Ang palad ni Chinyu ay nawala. Ito ay isang madugong gulo, at maging ang kanyang malagim na puting buto ay nalantad. Pumunta ka sa impyerno. Ang bolang bato ay nagbuga ng malamig na boses ng gintong gulong. Kasunod nito, isang mas nakakatakot na kapangyarihan ang ibinuga mula sa bolang bato. Level 5 nanograms battle character na incantation. Si Chinyu ay umungal at direktang nag-activate ng battle character incantation hanggang sa huling level. Sa isang iglap, ang banal na kapangyarihan sa katawan ni Chinyu ay biglang tumaas. Kabanata 1283 ay nasa nascent soul stage lamang. Si Chinyu, na nagbukas ng ikalimang antas ng fighting word formula, ay tumaas ng husto. Ang kanyang pares ng pagod na mga palad ay biglang nagpuwersa, at ang mga buto ng kanyang mga kamay ay talagang direktang tumusok sa bolang bato. Itong bolang bato na umiikot ay tumigil talaga sa isang iglap. Walang humpay na umuungal ang bibig ni Chinyu. Itinaas niya ang magkabilang braso at mabangis na inihagis ang bolang bato na ito palabas. Lumipad sa langit ang bolang bato at bumagsak sa kagubatan. Nagulat ang mga tao sa paligid. Nabigla sila sa biglaang pag-atake ni Chinyu. Dumudugo ang mga kamay ni Chinyu. Ang mga buto na nakalantad sa hangin ay mukhang kakaiba. Ngunit walang nang ahas na pagdudahan ang kapangyarihan ng mga kamay na iyon. Ito ang kapangyarihan na puwersahang humawak sa gintong gulong. Whoosh! Sa isang maikling sandali, ang gintong gulong ay sumambulat mula sa kagubatan. Duguan din ang katawan niya. Isang malaking piraso ng kulay abong bato ang dinurog ni Chinyu, at ito ay dumudugo. Bagamat ang layer ng kulay abong bato na ito ay mukhang armor, hindi talaga. Ito ang kanyang sariling pisikal na katawan sa ilalim ng pagpapahusay ng mga spells. Alam ni Chinyu na ang fighting formula ay hindi mapapanatili na masyadong mahaba, kaya hindi siya nag-aksaya ng oras at mabilis na sumugod patungo sa Golden Wheel. Hindi nang ahas na magpabiye si Jinlun at agad na ikinuyom ang kanyang kamao upang salubungin ang pag-atake. Gotcha! Ang banggaan sa pagkakataong ito ay nagpabagsak sa mga eyeballs ng mga tao. Ads by Pop Future. Si Chinyu,
Na isang saglit na dehado, ngayon ay dinurog ang kulay abong bato sa kamao ni Jinlun sa isang suntok. Agad na nakaramdam ng sakit si Jinlun at ikinuyom ang kamao para umatras. Gayunpaman, hindi siya binigyan ni Chinyu ng anumang pagkakataon. Walang sabi-sabi, naglunsad siya ng isang set ng pinagsamang suntok. Bang, bang, bang. Walang humpay ang tunog ng mga kamao. Sa bawat suntok, madudurog ang isang piraso ng kulay abong bato sa katawan ni Jinlun. Ito ang pagkabasag ng kanyang pisikal na katawan. Ang kanyang napakalaking katawan ay hindi makatiis. Bumulwak ang sariwang dugo. Ang dugong Purple Phoenix ay tila naubos sa sandaling ito. Si Chinyu ay walang anumang senyales ng paghinto. Kinailangan niyang talunin ng lubusan si Jinlun bago mawala ang fighting word formula. Sa isang kisap mata, 12-12 ng suntok ang dumapo sa katawan ni Jinlun. Halos madurog ang katawan ni Jinlun na naging duguan. Pumunta ka sa impyerno. Tilat ang mga mata ni Chinyu. Ang kanyang galit na boses ay parang kulog, niyanig ang buong kagubatan sa bundok. Sa sandaling ito, nahulog ang mga dahon at gamulong ang mga bato. Ang suntok ni Chinyu ay nakatutok sa ulo ni Jinlun. Kapag lumapag na ito, kahit nagawa sa bakal ang kanyang ulo, ito ay madudurog sa tinadtad na karne. Buzz! Sa sandaling ito, isang sinag ng liwanag ang bumalot kay Jinlun at hinaranggan ang walang talo na suntok ni Chinyu. Pinilit ng malakas na pag-urong si Chinyu ng ilang hakbang, at bahagyang nang inag ang ray ng liwanag na iyon. Paglingon niya, nakita niya ang pinuno ng grupo na may hawak na malaking mahiwagang artifact na gawa sa puting buto. Ang layer ng liwanag na tumakip sa katawan ng Golden Wheel ay inilabas mula sa mahiwagang artifact na ito. Tama na. Nasabi ko na. Walang dapat mamatay ngayon. Tumingin ang leader ng grupo kay Chinyu at dahan-daang sinabi. Ads by Pop Future. Bagamat mababa ang tingin ni Chinyu sa gintong gulong, wala siyang pagpipilian kundi makinig sa mga salita ng pinuno ng grupo. Bukod dito, ang ikalimang antas ng diskarte sa pakikipaglaban ng salita ni Chinyu ay hindi magtatagal. Kung ipipilit ng team leader na protektahan si Jinlun, si Chinyu ay magiging walang magawa, kaya maaari rin siyang bigyan ng pabor. Tumingin si Chinyu kay Jinlun at malamig na sinabi, para sa kapakanan ng pinuno ng pangkat, pakakawalan kita ngayon. Si Jinlun ay naging isang madugong tao. Kahit nagalit siya, nawalan siya ng kakayahang magpatuloy sa pakikipaglaban. Kaya naman, wala siyang sinabi, at nawala rin ang Stone Transformation Art. Mabilis na naglakad si Guanzuongjuang patungo sa Chinyu. Pinalaki niya si Chinyu at sinabing, okay ka lang. Ikinaway ni Chinyu ang kanyang kamay at sinabing, nagkaroon lang ako ng kaunting pinsala. Wala siyang magawa. Pagkatapos ng lahat, ang kaharian ni Chinyu ay masyadong mababa, at wala siyang suporta ng espiritual na kapangyarihan. Lahat ng kakayahan niya ay masasabing instinct ng buhay. Walang teknik na pinag-uusapan. Lumakad din si Jingbei sa harap ni Chinyu at sinabi sa malalim na boses, pumunta ka sa infirmary. May isang tao roon na magpapagamot sa iyo. Tumango si Chinyu. Naglakad siya patungo sa infirmary kasama si Guanzuang. Unti-unting nawala ang mga tao, at naglakad din si Jinlun patungo sa infirmary sa suporta ng kanyang mga tagasunod. Habang nasa daan, ang mukha ni Jinlun ay sobrang madilim. Ang kanyang dugo ay damanak sa buong lupa, na umaakit ng maraming demonyong hayop na sumunod sa kanya. Ang mga demonyong hayop na ito ay hindi nang ahas na palihim na atakehin si Jinlun. Malamig lang silang nakatingin sa likuran. Itong si Chinyu. Hindi napigilan ni Jinlun ang pagngangalit ng kanyang mga ngipin. Boss, swerte lang ang batang iyon. Kung hindi, siguradong hindi mo siya kakampi. Ano ang pinagsasabi mo? Malinaw na draw ngayon, at hindi natalo si boss. Tama. Kung hindi kumikilos ang pinuno ng koponan, hindi pa rin sigurado kung sino ang mananalo at kung sino ang matatalo. Ang pinuno ng koponan ay walang anuman. Ang pinuno ng koponan ay kailangang magbigay ng mukha sa boss. Maya-maya, papalitan siya ng boss. Hindi umimik si Jinlun, pero alam na alam niya sa puso niya na kung talagang dama po ang suntok na iyon, mamamatay siya o mapilayan. Halos lahat sa Hunter Organization ay tinatalakay ang laban na ito.
Ads by Pop Future. Talagang nabigla sila sa pagganap ni Chinyu. At dahil dito, mas nakumbinsi si Zhongwoo sa kanyang sariling mga iniisip. Ang Chinyu na ito ay malamang na nagmula sa isang malaking sekta o isang malaking aristokratikong pamilya. Tuldok-tuldok-tuldok. Sa medical room. Pinalot ng isang parmasyutiko ang braso ni Chinyu at binigyan siya ng ilang table tasks. Si Guanzuang ay kumilos bilang pansamantalang escort. Umupo siya sa tabi ng kama ni Chinyu at maingat na pinakain si Chinyu ng mga table tasks. Kahit na medyo kakaiba ang pagkilos na ito, talagang hindi makagalaw ang mga kamay ni Chinyu. Habang nakahiga siya sa kama, medyo hindi siya mapalagay. Si Jinlun ay nasa intermediate stage ng Almighty Realm, at ang mga taong ipinadala ng Heavenly Cloud Sect ay nasa intermediate stage din ng Almighty Realm. Gayunpaman, sa mga tuntunin ng mga mapagkukunan, ang mga spell ng Heavenly Cloud Sect ay maraming beses na mas malakas kaysa kay Jinlun. Talagang hindi ko inaasahan na isang intermediate stage lang ng Almighty Realm ang makakalusot sa aking depensa. Tumingin si Chinyu sa kanyang mga kamay at hindi maiwasang mapabuntong hininga. Pinaikit ni Guanzuang ang kanyang mga mata at sinabing, tama na. Kung hindi man lang niya masira ang iyong depensa, gaano kaya kaiya iyon? At saka, malamang na nag-ambag siya ng kalahati ng kredito sa Purple Phoenix Blood na iyon. Kung wala ang Purple Phoenix Blood na iyon, sa tingin ko ay magiging mahirap. Walang sinabi si Chinyu, ngunit bahagyang nag-aalala siya sa kanyang puso. Malamang na hindi magtatagal bago nahanap ng mga tao ng Heavenly Cloud Sect ang lugar na ito. By the way, anong realm ka ba talaga? Biglang tanong ni Guanzuang. Saglit na nag-isip si Chinyu at sinabi, kung pag-uusapan natin ang tungkol sa kaharian, bago ako mawala ang aking espiritual na kapangyarihan, dapat lang akong maging isang martial saint. Martial saint. Ano iyon? Natigilan si Guanzuang. Noon lamang naalala ni Chinyu na ang martial saint ay isang pangalan lamang sa martial arts world sa Earth. Kaya, ipinaliwanag niya, ito ang nascent soul stage. Nascent soul stage. Biglang tumayo si Guanzuang Juang. Niloloko mo ako. Isa ka lang namumuong kaluluwa. Anong mga kwalifikasyon ang mayroon ka para labanan ang isang makapangyarihang tao? Hindi kita pinagtatawanan, ngunit ang pagpatay sa isang bagong panganak na kaluluwa ay parang pagpiga ng langgam, lalo pa sa gintong gulong. Kabanata 1284, Sacred Artifact. Hindi rin alam ni Chinyu kung paano ito ipapaliwanag, ngunit bago siya mawala ang kanyang espiritual na kapangyarihan, talagang hindi pa siya nakakahakbang sa makapangyarihang kaharian. Hindi lang si Chinyu, walang sino man sa buong mundo ang nakatuntong sa makapangyarihang kaharian sa mundong ito. Sige, kung ayaw mong sabihin, huwag mong sabihin. Ingatan mo ang iyong mga sugat. Tinapik ni Guanzuang ang balikat ni Chinyu at sinabing. Pagkatapos, nag-walk out si Guanzuang. Sa ibang kwarto, malungkot ang mukha ni Jinlun. Sa harap niya, may isang malaking grupo ng mga underling na nakapalibot sa kanya. Kuya, ang hitsura ng batang ito ay tiyak na magbabante sa iyo. Bakit hindi natin samantalahin ang kanyang pinsala at patayin siya? Iminungkahi ng isang tao. Gayunpaman, malamig na sinabi ni Jinlun, hindi natin kaya. Tiyak na paprotektahan siya ng team leader at ni Jingbei. At saka, kung sasamantalahin natin siya, hindi na natin kailangang manatili dito sa hinaharap. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Dapat ba nating hayaan na lang siya? Hindi umimik si Jinlun. Hindi mabilang na mga plano ang nasa isip niya. Maaaring kitilin ng sino man sa kanila ang buhay ni Chinyu. Gayunpaman, ang mga plano ay kadalasang hindi nakakasabay sa mga pagbabago. Kinaumagahan, biglang dumating ang ilang nakadamit na mga tao. Ang mga taong ito ay nakasuot ng mahabang damit na may malaking ulap sa itaas. Sila ay walang iba kundi si Lingyun mula sa Heavenly Cloud Sect. Ang henyong kabataan na iyon. Nang hindi man lang itinaas ang kanyang ulo, sinabi ni Jingbei, magbibigay ka ba ng utos? Punan ang form. Malamig na tiningnan ni Lingyun si Jingbei at sinabing, nandito ako para maghanap ng tao. Maghahanap ng tao. Bahagyang kumunat ang noo ni Jingbei. Ibinaba niya ang trabaho sa kanyang mga kamay at tumangala kay Lingyun.
Ads by Pop Future. Sa sandaling ito, biglang tumakbo palabas si Zhongwoo mula sa gilid. Mabilis siyang tumakbo sa harapan ni Lingyun at nakangiting sinabi, "Mga Panginoon mula sa Heavenly Cloud Sect, narito kayo para hanapin si Qin Yu, tama ba?" Agad na lumiwanag ang mga mata ni Lingyun habang malamig niyang sinabi, "Nandito talaga si Qin Yu." "Oo, hindi mo ba alam lahat?" Tuwang-tuwa si Zhongwoo. Mukhang tama ang hula niya. Ang Qin Yu na ito ay talagang mula sa sekta ng Heavenly Cloud. "Cut the crap and bring us to him fast," malamig na sabi ng isang makapangyarihan sa tabi ni Lingyun. Nagmamadaling sinabi ni Zhongwoo, "Walang problema, dadalhin kita kaagad sa kanya." Pagkatapos sabihin iyon, pinangunahan ni Zhongwoo ang daan at naglakad patungo sa silid ni Qin Yu. Habang nasa daan, tinapik ni Zhongwoo ang kanyang dibdib at sinabing, "Kaibigan ko si Qin Yu. Ako ang nag-aalaga sa kanya sa lahat ng oras na ito." "Oh, kaibigan mo siya," sabi ni Lingyun na may mahinang ngiti. Buong pagmamalaking sinabi ni Zhongwoo, "Syempre. Pinahiram ko pa siya ng higit sa 1,000,000. Hindi maiwasan ni Lingyun na makaramdam ng pagpatay, ngunit hindi siya nagmamadaling kumilos. "Ito na." Itinuro ni Zhongwoo ang silid ni Qin Yu. Mabilis siyang naglakad pasulong at itinulak ang kwarto ni Qin Yu. "Qin Yu? Nandito ang sekta mo para hanapin ka." Tuwang-tuwang sabi ni Zhongwoo. Sa sandaling ito, pinapakain ni Guanzu ang Qin Yu medicine. Nang marinig niya ito, hindi napigilan ni Guanzu ang na magtanong, "Sekta? Anong sekta?" Bago pa makapagsalita si Zhongwoo, pinapasok na ni Lingyun ang ilang tao. Nang makita niya ang mga taong ito, nagbago ang ekspresyon ni Qin Yu. Ads by Pop Future. Narito ka kaagad. Pinaikit ni Qin Yu ang kanyang mga mata at mahinang sinabi, "Qin Yu? Siguradong marunong kang magtago," ngini siya ni Lingyun. Umupo si Qin Yu mula sa kama at mahinahong sinabi, "Ikaw ang henyo mula sa Heavenly Cloud Sect. Oh, narinig mo na ba ako?" Bahagyang nagulat si Lingyun. "Narinig ko ang tungkol sa iyo. Narinig ko na hindi ka pa matanda, ngunit ikaw ay mabisyo at malupit," malinaw na sabi ni Qin Yu. "Salamat sa papuri," sabi ni Lingyun na may malamig na ngiti. Kahit na siya ay 17 taong gulang lamang, siya ay lubos na karanasan sa pagsasalita at paghawak ng mga bagay. Hindi naman siya mukhang teenager. "Babalik ka ba sa amin, o gusto mong pilayin kita bago ka ibalik?" tanong ni Lingyun. Dahan-dahang tumayo si Qin Yu at sinabing may malamig na ngiti, "Depende iyan sa kung gaano ka kaya." Si Zhongwoo, na nakatingin sa gilid, ay natulala. Kinusat niya ang kanyang mga mata at naguguluhan na nagtanong, "Itong Qin Yu, hindi ba miyembro ng iyong sekta?" "Isang miyembro ng ating sekta. Siya ang ating kaaway," malamig na ngumuso ang makapangyarihan sa tabi ni Lingyun. Ang ekspresyon ni Zhongwoo ay nagbago ng husto. Sa sandaling iyon, hindi mabilang na mga ideya ang pumasok sa kanyang isipan. "Qin Yu? Niloko mo ako. Mabilis na ibalik sa akin ang pera." Nagmura si Zhongwoo. Ngumisi si Qin Yu. "Kailan kita niloko? Nagkunwari kang miyembro ng Heavenly Cloud Sect." sabi ni Zhongwoo sa mga ngiping nagngangalit. "Kailan ba sinabi ni If *King na miyembro ako ng Heavenly Cloud Sect? Hindi ba nasa isip mo lang iyon?" Ngumisi si Qin Yu. Sumulyap si Lingyun kay Zhongwoo at sarkastikong sinabi, "Hindi mo ba sinabi na magkaibigan kayo ni Qin Yu?" Ads by Pop Future. Nagmamadaling iwinagayway ni Zhongwoo ang kanyang kamay. "Sino ang kaibigan niya? Akala ko miyembro siya ng Heavenly Cloud Sect. Kaya nga gusto kong makipagkaibigan sa kanya. Hindi ko inaasahan na magiging kaaway mo siya." Hindi na mapakali si Lingyun kay Zhongwoo. Ikinaway niya ang kanyang kamay at sinabing, "Baliin ang mga paa ni Qin Yu at ibalik siya." Oo. Ang tatlong makapangyarihang figure ay lumakad pasulong, na naglalabas ng lubhang nakakatakot na presyon. "Tumigil ka." Sa sandaling ito, biglang dinala ng pinuno ng pangkat ang lahat. Mabilis siyang naglakad papunta kay Qin Yu at tumingin kay Lingyun. Ikinulong niya ang kanyang mga kamay at sinabing, "Young Masterling, how do you do?" Malamig na tiningnan ni Lingyun ang pinuno ng pangkat. "Sino ka?" "Ako ang pinuno ng pangkat ng organisasyon ng Hunter.
Kung may gusto kang pag-usapan sa akin, nakangiting sabi ng pinuno ng pangkat. Bahagyang bumantong hininga si Ling Yun. Ang Chinyo na ito ay nasaktan ng aking sekta sa Tianian. Gusto ko siyang ibalik ngayon. Natatakot akong hindi iyon mangyayari. Napailing ang pinuno ng pangkat na nakangiti. Ang aming organisasyon ng Hunter ay hindi kailanman nagtaksil sa sinuman. Paano ito, Young Master Ling, sabihin sa akin kung ano ang nagawang mali ni Chinyo, at parurusahan ko siya. Naging malamig ang ekspresyon ni Ling Yun habang sinabi niya, naglakas loob ka bang makialam sa mga usapin ng Mai Tianian sect? Ngumiti ng mahina ang pinuno ng pangkat. Young Master Ling, ang aming organisasyon ng Hunter ay palaging sumusunod sa panuntunang ito. Ang mga patakaran ay hindi maaaring labagin. Ang katawan ni Ling Yun ay naglabas ng malakas na hangarin sa pagpatay habang malamig niyang sinabi, hindi ka ba natatakot na papatayin kita? Young Master Ling, natatakot ako na hindi magiging ganoon kadali kung gusto mo akong patayin, nakangiting sabi ng team leader. Habang nagsasalita siya, isang puting setro ng buto ang lumitaw sa kanyang kamay. Ang setro ay nagbuga ng mahinang banal na aura. Ang banal na aura na ito ay agad na nagdulot ng takot sa mga tao. Kumunat din ang mga kilay ni Ling Yun sa sandaling ito. Ang sirang puting buto na iyon ay ginagamit bilang isang banal na sandata upang takutin ako. Sa tingin mo ba ay natatakot ako? Malamig na sabi ni Ling Yun. Banal na sandata man ito o hindi, Young Master Ling, bakit hindi mo subukan? Ang tono ng pinuno ng pangkat ay hindi alipin o pagmamalabas. Medyo pangit ang ekspresyon ni Ling Yun. Pagharap sa sandata ng santo, wala talaga siyang lakas ng loob na subukan ito. Walang sino man ang nang-ahas na sumalungat sa kagustuhan ng aking makalangit na sektang ulap. Kaya paano kung mayroon kang sandata sa iyong kamay? Sa palagay mo ba ay matatakot sa iyo ang aking sekta ng langit na ulap? Malamig na sabi ni Ling Yun. Kabanata 1285, Negosasyon sa sekta ng Tianien. Ang pinuno ng pangkat ay hindi natarante sa banta ni Ling Yun. Ngumiti siya at sinabi, naniniwala ako na ang sekta ng Tianien ay hindi makikipagdigma sa aking organisasyon ng mga ngaso. Ang ekspresyon ni Ling Yun ay naging mas malamig at mas malamig. Siya na likas na mayabang ay hindi pa natatalo. Nang malapit na siyang sumiklab, hinayla siya pabalik ng katabi niya. Young Master, mas mabuting huwag mong ibuhos ang lahat ng pagkukunwari ng kabaitan sa organisasyon ng Hunter, mahinang sabi ng attendant. Tama. Masyadong malawak ang saklaw ng mga produkto ng Hunter Organization. Tiyak na hindi magpapasya ang sekta ng Tianian na alisin ang mga ito, sabi ng isa pang tao. Huminga ng malalim si Ling Yun at sinabing may madilim na ekspresyon, ang awayan sa pagitan ng Chinyo at ng Mai Tianian sect ay hindi maaaring mamagitan ng sinuman. Siguradong hindi ito pababayaan ng aking Tianian sect. Pagkatapos sabihin iyon, ikinaway ni Ling Yun ang kanyang kamay at inakay ang kanyang mga tauhan palabas. Mag-iingat ka, Young Master Ling, nakangiting sabi ng team leader. Nagdilim lamang ang mukha ng pinuno ng pangkat matapos maglakad ng malayo si Ling Yun. Mabilis siyang naglakad papunta kay Chinyo at malamig na sinabi, talagang nasaktan mo ang sekta ng Tianien. Napangiti si Chinyo ng mapait. Tama, team leader. Sorry talaga. Sinabi ng leader ng grupo sa malalim na boses, makapangyarihan ang sekta ng Heavenly Cloud. Bakit mo sila pinukaw? Mahabang kwento ito. Mamantong hininga si Chinyu. Nais niyang sabihin sa pinuno ng grupo ang nangyari, ngunit ang pinuno ng grupo ay nagwagayway ng kanyang kamay, sinabi niya, kalimutan mo na ito. Ang prinsipyo ng organisasyon ng Hunter ay hindi kailanman sumuko sa sinuman. Mula nang sumali ka sa organisasyon ng mga ngaso, maaari lang akong mag-isip ng paraan upang maprotektahan ka. Sa puntong ito, ang pinuno ng pangkat ay tumingin kay Jingbai at sinabi sa isang malalim na boses, Jingbai, pumunta at kausapin sila. Kung maaari, ang aming organisasyon ng mga ngaso ay handang magbayad ng isang tiyak na halaga. Maaari itong maging isang makalangit na kayamanan o pera. Mabilis na tumango si Jingbai. Naiintindihan ko. Pupunta ako at kakausapin sila ngayon. Sa kabilang panig, nakaupo si Ling Yun kasama ang tatlong makapangyarihang eksperto.
Ang kanilang mga ekspresyon ay napakalamig, at ang mga mata ni Ling Yun ay puno ng pamatay na layunin. Isang organisasyong mangangaso lamang ang gustong pigilan ang aking sekta ng Tianyan. Babalik ako ngayon sa sekta ng Tianyan para kunin ang banal na sandata, malamig na sabi ni Ling Yun. Young Master Ling, hindi dapat. Muli siyang pinigilan ng mga tao sa tabi niya. Hindi tayo dapat makipagdigma sa organisasyon ng mangangaso. Hindi natin maitatapon ang lahat ng pagkukunwari ng kabaitan. Pinandilatan ni Ling Yun ang iilan sa kanila at sinabing, pakakawalan ba natin siya ng ganoon lang? Maaari natin siyang hintayin sa Green Rock Forest. Hanggat nang ahas si Qin Yu na manghuli, maaari tayong maghintay ng pagkakataon para mawala siya. Tama. Pagdating ng panahon na yun, walang masisisi sa atin. Lubhang hindi nasisiyahan si Ling Yun. Naalala niya ang ugali ng team leader kanina at hindi niya maiwasang magalit. Isang pinuno ng pangkat lamang ng isang organisasyong mangangaso ay naglakas loob na hamanin ang aking sekta ng Tianyan na tulad nito, isang bakas ng kasamaan ang sumili sa mga mata ni Ling Yun. Sa sandaling ito, biglang naglakad si Jingbei mula sa hindi kalayuan. Ads by Pop Future. Nang makita nila si Jingbei, biglang nanlamig ang kanilang mga mukha. Pagbati, Young Master Ling. Lumakad si Jingbei at bahagyang yumoko. Malamig na tanong ni Ling Yun, anong ginagawa mo dito? Ngumiti si Jingbei. Nandito ako sa ilalim ng utos ng aming team leader upang humingi ng tawad sa iyo. Sana ay mapatawad kami ni Young Master Ling sa aming pagkakasala. Nang marinig ito, hindi mapigilan ni Ling Yun na mapangiti. Humihingi ka ng tawad. Saka paano naman ang sincerity mo? Umaasa ka ba sa bibig mo? Mabilis na ikinaway ni Jingbei ang kanyang kamay. Siyempre hindi. Sabi ng team leader namin, kung may request ka, feel free to mention them. Hanggat kaya namin, hindi kami tatanggi. Tumawa ng malakas si Ling Yun. Mga kahilingan. Masyado kayong mataas ang tingin nyo sa inyong sarili. Alam nyo ba kung sino ako? Kinakatawan ko ang Heavenly Cloud Sect. Ano ang maidudulot ng isang organisasyong mangangaso na tulad mo sa our Heavenly Cloud Sect? Sa pagtingin sa mapagmataas na ugali ni Ling Yun, hindi nagulat si Jingbei. Ipinagpatuloy niya, ang makalangit na sekta ng ulap ay may maraming mga disipulo. Naniniwala ako na kailangan din nila ng malaking bilang ng mga armas, materyales, halamang gamot, at iba pa. Ito ang nagkataon na ang lakas ng aming organisasyon ng mangangaso. Kung papayag si Young Master Ling, handang isuko ng aming organisasyon ng Hunter ang isang bahagi ng aming mga benepisyo sa sekta ng Tianyan. Nang marinig ito, mas naging malamig ang ngiti ni Ling Yun. Sa sumunod na segundo, bigla siyang bumaril sa harap ni Jingbei. Iniabot niya ang kanyang palad at hinawakan ang leeg ni Jingbei, itinaas siya sa hangin. Dahil sa napakalaking puwersa, namutla ang ekspresyon ni Jingbei. Bumalik ka at sabihin sa leader ng iyong koponan na Qin Yu lang ang gusto ko. Hindi na kailangang pag-usapan pa, malamig na sabi ni Ling Yun. Ads by Pop Future. Pagkatapos sabihin iyon, inihagis ni Ling Yun si Jingbei sa gilid. Dumausdas ang katawan ni Jingbei sa lupa ng ilang metro bago niya pinatatag ang sarili. Tumayo siya at pinunasan ang alikabok sa kanyang katawan. Young Master Ling, hindi mo ba talaga ito isasaalang-alang? Gusto mo bang mamatay? Wala akong pakialam na ipadala ka ng maaga, malamig na sabi ni Ling Yun. Dahil sinabi niya iyon, hindi na nagsalita pa si Jingbei. Bahagya siyang tumango at umalis. Pagkatapos bumalik sa organisasyon ng Hunter, sinabi ni Jingbei sa pinuno ng pangkat ang sinabi ni Ling Yun. Nang marinig ito ng team leader, mas naging solemn na ang kanyang ekspresyon. Itong Ling Yun ay isang walang awa na tao. Ang posibilidad na makipag-ayos sa kanya ay hindi mataas, sabi ni Jingbei sa gilid. Huminga ng malalim ang pinuno ng pangkat at malamig na sinabi, kung gayon, ipagpaliban natin ito. Hindi ako naniniwala na makikipagdigma sila sa ating Hunter organization. Bukod dito, naroon pa rin ang White Bone Club. Tiningnan ng pinuno ng pangkat ang puting buto sa kanyang kamay at agad na nakaramdam ng kumpiyansa. Tumayo si Qin Yu sa gilid at hindi maiwasang makonsensya. Leader ng koponan, pasensya na talaga sa sobrang gulo ko sa iyo.
Mamantong hininga si Qin Yu. Sinulyapan ng team leader si Qin Yu at sinabing, hindi ko lang ito ginagawa para sa iyo, kundi para din sa Hunter Organization. Ito ang panuntunan ng organisasyon ng Hunter. Mas ginagawa ko ito para protektahan ang mga patakaran. Kahit na ganoon ang nangyari, hindi pa rin maipaliwanag ang pasasalamat sa puso ni Qin Yu. Haharapin ko ang bagay na ito sa lalong madaling panahon, sabi ni Qin Yu sa malalim na boses. Maaga o huli ay magkakaroon ng away kay Ling Yun. Gayunpaman, si Qin Yu ay kasalukuyang lubhang nasugatan at hindi makagalaw sa ngayon. Nagpasya si Qin Yu na makipaglaban kay Ling Yun pagkatapos gumaling ang kanyang mga pinsala. Ang lahat ng mga mangangaso ay bahagyang nag-alala, ngunit ang nakaantig kay Qin Yu ay walang sinuman sa kanila ang sinisisi si Qin Yu. Walang ibang dahilan. Marami sa kanila ay kapareho ni Qin Yu. Nandito sila para tumakas, kaya alam na alam nila ang sitwasyon ni Qin Yu. Kabanata 1286, ang plano ni Ling Yun. Sa sandaling ito, si Ling Yun at ang tatlong makapangyarihang eksperto sa tabi niya ay nakaupo sa paligid ng isang bola ng apoy, kumakain ng mga mabangis na hayop na umatake. Kung talagang hindi ito magagawa, maaari lamang tayong pumunta sa kagubatan ng Qingyan at hintayin si Qin Yu, sabi ng isang tao. Tama, hanggat hindi tayo direktang nakikipag-away sa kanila. Hindi tayo handang ibuhos ang lahat ng pagkukunwari ng kabaitan sa organisasyon ng mga mangangaso, at hindi rin sila nangangahas na ibuhos ang lahat ng pagkukunwari ng kabaitan sa ating sekta ng Tianian, dagdag ng isa pang tao. Si Ling Yun, na kanina patahimik, ay nagpakawala ng malamig na ngiti sa sandaling ito. Why bother? Gumisi si Ling Yun. May hawak siyang fire stick sa kamay habang kumakatok sa lupa habang malamig na tumatawa. Young Master Ling, mayroon ka bang magandang ideya? Tanong ng isang tao. Mahinahong sumagot si Ling Yun, totoo na hindi tayo maaaring magsimula ng digmaan sa organisasyon ng Hunter, ngunit hindi ibig sabihin na hindi na mapapalitan ang pinuno ng pangkat. Namutla sa takot ang iilang tao sa paligid niya nang marinig nila ito. Young Master, ano ang ibig mong sabihin? Ang ilan sa mga nakatataas ay hindi naintindihan at hinintay na magpatuloy si Ling Yun. Mahinahong sinabi ni Ling Yun, napakalaki ng organisasyon ng Hunter. Siguradong may mga taong hindi nasisiyahan sa pinuno ng pangkat na iyon. At saka, ang pinuno ng pangkat na iyon ay mahigpit sa kanyang mga aksyon. Natatakot ako na siya ay nakasakit na ng isang tao ng palihim. Hanggat dagdagan natin ang ating mga kita at aalisin ang pinuno ng pangkat na iyon, hindi ba sapat na palitan siya ng isang masunuring pinuno ng pangkat? Ads by Pop Future. Ang iilang tao na naruroon ay hindi maiwasang mapatingin sa isa't isa na may pagtataka. Tila labis silang nabigla sa matapang na ideya ni Ling Yun. Sa tingin ko ang batang nagdala sa atin para hanapin si Qin Yu ngayon ay medyo magaling na, sabi ni Ling Yun na may mahinang ngiti. Mag-isip kayo ng paraan para mahanap siya. Ang taong tinutukoy ni Ling Yun ay si Zhongwu. Ang kanyang paghatol ay lubhang tumpak. Sa maikling pagkikita ngayon, nakita na niya ang mukha ni Zhongwu. Ito ang pinakaangkop na tao upang mahanap siya. Young Master, ang bagay na ito ay hindi maliit na bagay. Hindi ba dapat natin itong pag-isipang mabuti bago gumawa ng desisyon? Iminungkahi ng isang tao. Mayabang na sinabi ni Ling Yun, cut the crap. Gawin mo lang ang sinasabi ko. Sige, Young Master, gagawin namin kaagad. Ang iilan sa kanila ay dahan-daang tumayo at sumugod patungo sa Hunter Organization. Organisasyon ng Hunter. Si Zhongwu ay nakahiga sa kama, paikot-ikot, hindi makatulog. Sa sandaling naisip niya si Qin Yu, napuno siya ng galit. Nang maalala niya na niloko siya ni Qin Yu ng higit sa 1,000,000 yuan, nagngangalit siya sa galit. Damn it! Umupo si Zhongwu mula sa kama, ganap na hindi makatulog. Itinulak niya ang pinto at sinamantala ang gabi para hanapin si Jinlun. Ads by Pop Future. Gayunpaman, nakalakad pa lang siya ng kaunting distansya nang may hamarang sa kanyang daraanan. Sino ka? Anong ginagawa mo? Sabi ni Zhongwu na masama ang loob. Nang matapos siyang magsalita, nag-react si Zhongwu. Hindi ba ang tatlong taong ito ay mula sa sekta ng Tianian noong araw?
Biglang nagbago ang ekspresyon ni Zhongwoo. Sabi niya na may kaunting takot, mga kuya, hindi ko talaga kilala si Chinyo na iyon. Hindi ako pamilyar sa kanya. Huwag mo akong hanapin. Cut the crap? Our young master wants to see you, malamig na sabi nilang tatlo. Nang hindi na hinintay ang tugon ni Zhongwoo, sinunggaban nila si Zhongwoo at mabilis na umalis. Sa daan, si Zhongwoo ay natakot. Akala niya ay kikitil na ng buhay ng mga taong ito. Pagkalipas ng ilang minuto, dumating ang iilan sa kanila sa harap ni Lingyon. Young master, nandito na sila. Bahagyang tumango si Lingyon. Tinulyapan niya si Zhongwoo at sinenyasan itong lumapit at maupo. Pumarap si Zhongwoo kay Lingyon, ngumiti siya ng nakakatakot. Young Master Ling, ang Chinyo na iyon ay walang kinalaman sa akin. Akala ko siya ay mula sa sekta ng Tianian, ngunit hindi ko inaasahan na siya ay isang sinungaling. Hindi ko inaasahan na siya ay magiging kaaway ng sekta ng Tianian. Malinaw na sinabi ni Lingyon, mukhang kilala mo ang aking sekta ng Tianian. Nagmamadaling sumagot si Zhongwoo, syempre. Sino sa buong South Province ang hindi nakakaalam na ang sekta ng Tianian ang numero 1 sekta? Dahan daw ang tumayo si Lingyon. Isang maliit na pukana na hindi katumbas ng kanyang edad ang bumungad sa kanyang maselang mukha. Ads by Pop Future. Gusto mo bang maging pinuno ng Hunter Organization? Diretsong tanong ni Lingyon. Sumimangot si Zhongwoo at nagtanong, ano ang ibig mong sabihin? Malamig na bumantong hininga si Lingyon. Ang pinuno ng pangkat na ito ay hindi inilalagay sa kanyang mga mata ang aming sekta ng Tianian. Talagang nangangahas siyang kalabanan ang aming sekta ng Tianian para sa kapakanan ng Chinyu. Sa puntong ito, malamig na tiningnan ni Lingyon si Zhongwoo at sinabing, kaya, gusto kong baguhin ang isang taong masunurin upang maging pinuno ng organisasyon ng Hunter. Siguro kung interesado ka. Narinig ito ni Zhongwoo at paulit-ulit na ikinaway ang kanyang kamay. Young Master Ling, napakataas ng tingin mo sa akin. Wala akong ganoong kakayahan. Sumimangot si Lingyon at sinabing, paano mo malalaman kung hindi mo susubukan? Hanggat papatayin mo ang kasalukuyang pinuno ng pangkat o aalisin ang kanyang banal na sandata, maaari kang maging susunod na pinuno ng koponan. Hindi. Young Master Ling? Wala akong ganoong ambisyon. Nahanap mo ang maling tao. Ikinaway ni Zhongwoo ang kanyang kamay sa takot. Nagalit ito kay Lingyon. Pinandilatan niya si Zhongwoo, nagnganga ang kanyang mga ngipin at sinabing, napakawalang kwentang basura. Pagkatapos ay itigil mo na ang pagsasalita ng kalokohan. Gusto kong mag-isip ka ng paraan para patayin ang pinuno ng pangkat na iyon. Kung hindi mo magawa, papatayin kita. Mapait na sinabi ni Zhongwoo, Young Master Ling, wala talaga akong kakayahan. At saka, kahit mamatay siya, hindi ako qualified na maging susunod na team leader. Sa pagsasalita hanggang sa puntong ito, tila biglang may naisip si Zhongwoo. Nagningning ang kanyang mga mata at nagmamadaling sinabi, Young Master Ling, maaari kitang ipakilala sa isang tao. Talagang bagay siya. Sino? Sagot ni Lingyon na walang bakas ng inis. Jinlun? Ang Hunter King ng ating Hunter Organization. Sabi ni Zhongwoo sa mahinang boses. Mataas ang reputasyon niya sa Hunter Organization at maraming followers. Kapag namatay ang team leader, siguradong siya na ang susunod na team leader. Higit sa lahat, matagal na siyang hindi nasisiyahan sa kasalukuyang pinuno ng koponan. Kamakailan lamang, natalo siya ni Chinyu. Naniniwala akong tiyak na papayag siya sa iyong kahilingan. Nagkatinginan si Lingyon at ang iba na para bang nagpapadala sila ng mensahe sa pamamagitan ng kanilang mga mata. Totoo ba ang sinabi mo? Pinaikit ni Lingyon ang kanyang mga mata. Talagang totoo. Tinapik ni Zhongwoo ang kanyang dibdib at sinabing. Isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Lingyon. Tinapik niya ang balikat ni Zhongwoo at sinabing, sige, ipauubaya ko sa iyo ang bagay na ito. Mag-isip ng paraan para makita siya sa akin. Kabanata 1287, Nakipagsabwatan sa kasabwat. Mabilis na tumango si Zhongwoo. Walang problema. Siya nga pala, Young Master Ling, ano ang mga benepisyong makukuha ko kapag naayos na ang usaping ito?
Nang marinig ito, muling naging malamig ang ekspresyon ni Lingyun, ngunit ito ay panandalian. Ang pinakaayaw niya ay ang mga taong humahabol sa kanya para sa mga gantimpala. Sa puso ni Lingyun, hanggat kaya niyang magbigay, walang sino man ang makakatanggap nito. Kung hindi, hindi ito matatawag na gantimpala. Kung sa ibang pagkakataon, tiyak na papatayin ni Lingyun si Zhongwoo. Gayunpaman, kailangan niya pa rin siya ngayon. Kaya, tumango siya at sinabing, "Of course. Whatever you want, just name it." Tuwang-tuwa si Zhongwoo. Mabilis niyang sinabi, "Sapat na para gawin mo akong Panginoon ng lungsod." Okay, walang problema. Tumango si Lingyun bilang pagsang-ayon. Kinokontrol ng sekta ng Tianyan ang hindi mabilang na maliliit na bansa. Maraming mga Panginoon ng lungsod ang direktang kinokontrol ng sekta ng Tianyan. Sa makatuwid, hindi naging mahirap para sa kanila na magtalaga ng isang Panginoon ng lungsod. Hindi nag-aksaya ng oras si Zhongwoo at agad na bumalik. Sa oras na ito, walang nakakaalam tungkol sa transaksyon sa pagitan ni Zhongwoo at Lingyun. Kinabukasan, si Jinlun, na malubhang nasugatan, ay hindi makapasok sa Qingyan Forest upang manghuli ng ilang araw. Nitong ilang araw, sinamahan siya ng kanyang mga tagasunod sa paglalaro ng chess, paglalaro ng baraha, at pakikipag-chat. Sa sandaling ito, itinulak ni Zhongwoo ang pinto at pumasok. Umupo siya sa tabi ni Jinlun. Ang isang taong may dalawang mukha tulad ni Zhongwoo ay matagal nang nakipagrelasyon kay Jinlun. Sa makatuwid, ang pagdating ni Zhongwoo ay hindi nagulat kay Jinlun. Tinaas niya lang ang ulo niya para tignan siya. Ads by Pop Future. Zhongwoo? Nandito ka? Sabi ni Jinlun habang pinag-iisipan ang chessboard. Sarcastic na sinabi ng katabi niya, "Zhongwoo, hindi ka ba naging malapit sa Qingyun na iyon kamakailan? Bakit ka pumunta sa our place?" Ikinaway ni Zhongwoo ang kanyang kamay at sinabing, "Sino ang malapit sa kanya? Matagal ko nang ayaw sa batang iyon. Natatakot ka dahil na-offend niya ang Heavenly Cloud Sect, tama ba?" Agad namang nagtawanan ang mga tao sa kwarto. Hindi naman nagalit si Zhongwoo dahil alam niyang hanggat walang sinasabi si Jinlun, walang magagawa ang mga taong ito sa kanya. "Kapatid na Jinlun, kumusta ang pakiramdam mo? Okay ka lang ba?" Paimbabaw na tanong ni Zhongwoo. Habang naglalaro ng chess, walang pakialam na sinabi ni Jinlun, "Okay lang ako. Hindi ako mamamatay." Dahil nasabi na niya ang mga pleasantries, oras na para bumaba sa negosyo. Sumandal siya sa tenga ni Jinlun at bangulong, "Kuya Jinlun, may gusto akong pag-usapan sa iyo." "Ano ito? Sabihin mo sa akin," casual na sabi ni Jinlun. Walang sinabi si Zhongwoo kundi tumingin sa ibang tao sa kwarto. Hindi man lang nagtaas ng ulo si Jinlun at walang pakialam na sinabi, lahat sila ay nasa iisang panig. "Kung may sasabihin ka, sabihin mo lang." Napangiti si Zhongwoo na nahihiya at sinabing, "Napakahalaga ng bagay na ito. Mas mabuti para sa iyo at sa amin na pag-usapan ito ng pribado." Bahagyang kumunat ang noo ni Jinlun. Nag-isip siya sandali, pagkatapos ay ibinaba ang watawat sa kanyang kamay at sinabing, "Una na kayong lumabas." Yes. Sumang-ayon ang lahat at lumabas na ng kwarto. Pagkaalis ng lahat, sumandal si Zhongwoo sa pinto at maingat na tumingin sa paligid. Ads by Pop Future. Matapos matiyak na walang tao, bumalik si Zhongwoo sa tabi ni Jinlun. Sinabi niya sa malalim na boses, "Brother Jinlun, ang bagay na ito ay napakahalaga. Ito ay kinabibilangan ng makalangit na sekta ng ulap." Pagkatapos, sinabi ni Zhongwoo kay Jinlun ang kanyang iniisip. Matapos marinig ang mga salita ni Zhongwoo, maging ang mayabang na si Jinlun ay nabigla. "You mean? You want me to kill the team leader?" Pinaikit ni Jinlun ang kanyang mga mata at nagtanong. "Oo." Bahagyang tumango si Zhongwoo. "Hanggat papatayin mo siya, ikaw ang magiging bagong team leader. Sa tulong ng Heavenly Cloud Sect, ang buong Hunter Organization ay nasa iyong mga kamay." Sa sandaling ito, isang bakas ng pag-aalinlangan ang lumitaw sa mukha ni Jinlun. Kahit na siya ay isang walang awa na tao, hindi niya naisip na tanggalin ang pinuno ng pangkat.
Malamig niyang tiningnan si Zhongwoo, na para bang hindi siya makapaniwala na magkakaroon ng ganoong pag-iisip si Zhongwoo. Ang mga nakakamit ng magagandang bagay ay dapat maging mapagpasyahan sa kanilang pagpatay. Gusto mo bang magpakailanman ay nasa ilalim ng pinuno ng pangkat? Nitiigang sabi ni Zhongwoo. Bukod dito, may isa pang Chinyu ngayon. Kung hindi siya mamamatay, mahuhuli mo pa ba siya bilang Hunter King? Si Jinlun ay hindi isang taong hindi mapag-aalinlanganan, lalo na nang marinig niya ang pangalang Chinyu. Sobrang lamig ng ekspresyon niya. Sige, gagawin namin ang sinabi mo. Malamig na sabi ni Jinlun. Gayunpaman, sa sandaling ito, iniba ni Jinlun ang paksa at nakasimangot na sinabi, ngunit ang pinuno ng koponan ay may Bone Club. Hindi ako ang kanyang kalaban. Hehe, hindi mo kailangang mag-alala tungkol dyan. Isasama kita kay Lingyun ngayong gabi. Mag-iisip siya ng paraan. Napangiti si Zhongwoo. Tumingin si Jinlun kay Zhongwoo at sinabing, okay. Ads by Pop Future. Kilalanin mo ako sa East River ng 10 p.m., sabi ni Zhongwoo sa malalim na boses. Nagtama ang dalawa at naghanda para tanggalin ang pinuno ng pangkat. Sa sandaling ito, hindi alam ng pinuno ng pangkat kung ano ang ginagawa nilang dalawa. Nakaupo siya sa silid ni Chinyu at sinabing, huwag kang umalis sa organisasyon ng Hunter sa panahong ito. Kapag umalis ka, tiyak na gagawa siya ng paraan sa iyo. Tumango si Chinyu at sinabing, leader ng koponan, naiintindihan ko. Salamat sa iyong problema. Kinawian ng team leader ang kamay at tumalikod para umalis. Pagkatapos ng lahat, ang sakuna na ito ay sanhi ng Chinyu, kaya kailangan itong lutisin ni Chinyu. Kung magpapatuloy ito, hindi ito magiging solusyon. Ibinaba niya ang kanyang ulo upang tingnan ang kanyang mga sugat at malamig na sinabi, kapag gumaling ang aking mga sugat, gusto kong maranasan ang mga kakayahan ni Lingyun. Walang sino man ang umasa na sina Jinlun at Zhongwoo ay magiging sobrang tiwala at walang awa. Ang organisasyon ng mga ngaso ay palaging lubos na nagkakaisa. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi nakapasok ang ibang mga sekta sa organisasyon ng mga mangangaso. Gayunpaman, ang paghatol ng 2 taong ito ay tiyak na magdadala ng pagbabago sa istruktura ng organisasyon ng mangangaso. Sa gabi, si Jinlun ay sumunod sa kasunduan at nakarating sa East River. Sa pangunguna ni Zhongwoo, dumating sila sa harap ni Lingyun. Young Master Ling, ito si Jinlun, pagpapakilala ni Zhongwoo. Napatingin si Lingyun kay Jinlun at napabulalas, napakalaking katawan. Si Jinlun ay hindi katulad ni Zhongwoo. Malamig niyang tiningnan si Lingyun at sinabing, sabihin mo sa akin kung paano aalisin ang pinuno ng pangkat. Nang marinig ito, bahagyang kumunat ang noo ni Lingyun. Ang Jinlun na ito ay mukhang hindi kasing dali ng kontrolin ni Zhongwoo. Gayunpaman, walang gaanong tao na magagamit niya sa sandaling ito, kaya tanging si Jinlun lang ang maaasahan niya. Pinitik ni Lingyun ang kanyang palad at isang pakete ng gamot ang lumitaw sa kanyang kamay. Mag-isip ng paraan para mapakain siya ng gamot na ito. Hanggat iniinom niya ang gamot na ito, tiyak na manghihina siya. Gamitin ang pagkakataong ito para patayin siya, malamig na sabi ni Lingyun. Kabanata 1288, ang pagkamatay ng pinuno ng pangkat. Tinulyapan ni Jinlun ang bag ng gamot sa kamay ni Lingyun at malamig na sinabi, gusto mo bang ako ang sisihin? Kapag nalaman nilang pinatay ko ang pinuno ng pangkat, maniniwala ba sila sa akin? Bahagyang kumunat ang noo ni Lingyun at sinabing, ano pa ba? Gusto mo bang pumunta ako? Ano pa ang kailangan ko sa iyo? Malamig na tumawa si Jinlun at sinabing, sa tingin mo ba ako ay isang tulala? Pagkatapos mong maabot ang iyong layunin, wala ka nang pakialam sa kahit ano. Kilala mo ba kung sino ang kausap mo? Pinaikit ni Lingyun ang kanyang mga mata. I don't care who you are. I'm just cooperating with you, not your subordinate, malamig na sabi ni Jinlun. Agad na nagyelo ang kapaligiran. Nagkatinginan silang dalawa na para bang anumang oras ay masisira na sila. Sa sandaling ito, nagmamadaling sinubukan ni Zhongwoo na ayusin ang mga bagay-bagay. Simple lang di ba? Hindi ba pwedeng humanap ka na lang ng sisisihin? Tutal, ang dami mong subordinate. Hindi mo magagamit ang aking mga tao. Umiling si Jinlun.
Kung hindi, tiyak na paghihinalaan nila ako. Ganap na galit si Ling Yun nang marinig niya ito. Tumayo siya at sinabing, hindi rin ito gagawin. Bakit hindi ka mamatay? Kung gayon, hindi na kailangang pag-usapan iyon. Malamig na ngumuso si Jinlun at tumalikod para umalis. Nagmamadaling pinigilan ni Zhongwu si Jinlun at walang magawa, paano ito, ipaubaya mo sa akin ang bagay na ito. Hahanap ako ng taong sisisihin ka, okay. Napahinto si Jinlun sa kanyang kinatatayuan. Tumingin siya kay Ling Yun na parang naghihintay ng kanyang opinyon. Sige, basta maibigay mo sa akin si Qingyu, wala akong pakialam kung ano ang gagawin mo, malamig na sabi ni Ling Yun. Walang ibang sinabi si Jinlun. Kinuha niya ang bag ng gamot at aalis na sana. Ads by Pop Future. Hintayin ang balita, sabi ni Jinlun bago hindi pinansin si Ling Yun. Lalong naging malamig ang ekspresyon ni Ling Yun habang pinagmamasdan si Jinlun na umalis. Ang batang ito ay hindi madaling kontrolin, sabi ni Ling Yun sa mahinang boses. Ang aming layunin ay hindi upang kontrolin ang organisasyon ng mga ngaso, ngunit upang maalis si Qingyu, paalala ng taong nasa tabi niya. Gayunpaman, medyo hindi pa rin masaya si Ling Yun. Tuldok. Kinabukasan. Nakahanap si Zhongwu ng scapegoat. Nahanap ko na ang tao. Ipauubaya ko sa iyo ang iba, sabi ni Zhongwu kay Jinlun. Tumingin si Jinlun sa chicken soup sa harap niya at sinabing, sige, hahanapin ko ngayon ang team leader. Kailangan mong mangako na dadalhin mo ang scapegoat dito sa unang pagkakataon. Naiintindihan, nakangiting sabi ni Zhongwu. Walang ibang sinabi si Jinlun. Kinuha niya ang chicken soup at naglakad patungo sa opisina ng team leader. Nitong mga ilang araw, sobrang abala ang team leader dahil sa mga usapin ng Heavenly Cloud Sect. Siya ay lubhang nakaranas. Nang makita si Jinlun na papasok, kinaway ng team leader ang kanyang kamay at sinabing, Jinlun, bakit ka nandito? Bitbit ni Jinlun ang chicken soup at naglakad papunta sa tapat ng team leader. Inilagay niya ang chicken soup sa harap ng team leader at sinabing, Team leader, bakit kailangan mong mag-effort para kay Qingyu? Bumantong hininga ang team leader at sinabing, isa siya sa atin. Natural na kailangan ko siyang protektahan. Sinabi ni Jinlun na may malamig na mukha, sulit ba na magbayad ng ganoon kalaking halaga? Ads by Pop Future. Ang presyong binanggit niya ay halatang tumutukoy sa pahayag. Sa kasamaang palad, hindi alam ng pinuno ng pangkat ang tungkol dito. Kahit sinong hunter ang may problema, kailangan ko siyang protektahan. Kung ikaw iyon, paprotektahan din kita. Napakunot ang noo ng team leader at sinabing. Bahagyang kumunat ang noo ni Jinlun. Tiningnan niya ang sabaw ng manok, at may bakas ng pagtatalo sa kanyang mga mata. Gayunpaman, ang pahiwatig ng salungatan na ito ay tumagal lamang ng ilang sandali, at hindi nagtagal ay bumalik siya sa kanyang nagyayelong malamig na estado. Ito ay isang pheasant na nahuli ng aking mga tauhan upang gamutin ang aking mga sugat. Inumin ito habang mainit ito. Tumayo si Jinlun at sinabi. Tumango ang team leader at sinabing, salamat. Iwanan mo muna dyan. Walang sinabi si Jinlun. Mabilis siyang bumangon at lumabas ng opisina. Gayunpaman, hindi siya nakarating sa malayo. Sa halip, tahimik siyang naghintay sa malapit. Sa opisina, pinuklat ng team leader ang mga dokumento sa kanyang kamay at kinuha ang chicken soup sa tabi niya. Hindi niya ito masyadong pinag-isipan. Mas lalong naging imposible para sa kanya na isipin na gustong saktan siya ni Jinlun. Isang mangkok ng chicken soup ang ibinuhos sa kanyang bibig. Habang ibinuhos ang sabaw ng manok sa kanyang tiyan, hindi nagtagal ay naramdaman ng pinuno ng pangkat na may mali. Ang lakas ng kanyang katawan ay tila mabilis na nawawala, at lahat ng nasa kanyang harapan ay nagsimulang umikot. Hindi maganda, may lason ng sabaw ng manok, may naintindihan kaagad ang pinuno ng pangkat. Sa sandaling ito, itinulak ni Jinlun ang pinto at pumasok. Ang kanyang malaking katawan ay hakbang-hakbang na naglakad patungo sa pinuno ng pangkat. Ads by Pop Future. Sabay hawak sa kamay niya ng mahabang sable. Jinlun? Bakit? Bakit mo ginagawa ito? Sinubukan ng leader ng grupo ang lahat ng kanyang makakaya na iluwa ang mga salitang ito. Malamig na sinabi ni Jinlun, I'm sorry.
Para makarating sa taas, may isasakripisyo lang kita. Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ng pinuno ng grupo. Gusto niyang ilabas ang bone staff, ngunit huli na ang lahat. Hinawakan nitong si Jinlun ang steel saber sa kamay at hiniwa sa leeg ng group leader. Bumagsak ng husto ang katawan ng pinuno ng pangkat, at lumutang palabas ang kanyang primordial spirit. Ngunit paano siya mabibigyan ng pagkakataon ng gintong gulong? Agad niyang ikinaway ang kamay at dinurog ang primordial spirit ng team leader. Patay ang team leader. Sa sandaling ito, itinulak ang pinto. Pumasok si Zhongwo kasama ang isang batang mangangaso. Nang makita ng batang mangangaso ang eksena sa kanyang harapan, nagbago ang kanyang ekspresyon. Team leader. Jinlun, pinatay mo ang team leader. Sinabi ng hunter na may nakakatakot na ekspresyon. Lubhang kalmado ang ekspresyon ni Jinlun. Tinulyapan niya si Zhongwo at malamig na sinabi, sundin ang plano. Anong plano? Jinlun? Anong pinagsasabi mo? Ngunit ang mga salita ni Zhongwo ay naging dahilan upang tumigas si Jinlun. Zhongwo? Anong ibig mong sabihin? Pinaikit ni Jinlun ang kanyang mga mata na parang naramdaman na niya na may mali. Nagkunwaring galit si Zhongwo at sinabing, Jinlun, bastard ka, pinatay mo talaga ang team leader. Niloko mo ako. Reaksyon ni Jinlun. Pinandilatan niya ng mata si Zhongwo at nagngangalit ang kanyang mga ngipin, UF asterisk king dare to trick me. Sino ang nanloko sa iyo? Ikaw bastard, pinatay mo talaga ang pinuno ng pangkat, mamamatay ka sa isang kakila-kilabot na kamatayan. Nagkunwari si Zhongwo na nalulungkot at sinabi. Pagkatapos, sumigaw siya sa labas, lahat, halika dali. Jinlun, patayin ang pinuno. Zhongwo, papatayin kita. Galit na galit si Jinlun. Kinuyam niya ang kanyang kamao at sumugod kay Zhongwo. Gayunpaman, hindi pa gumagaling ang mga sugat ni Jinlun. Hindi niya talaga mahuli si Zhongwo. Halika dali. Jinlun, patayin ang pinuno. Galit pa ring sigaw ni Zhongwo. Kabanata 1289, umalis sa organisasyon ng Hunter. Kahit galit na galit si Jinlun, alam niyang hindi niya kayang ipagtanggol ang sarili niya ngayon. Kung dumating ang ibang mangangaso, malamang dito siya mamatay. Sa pag-iisip nito, nagngangalit si Jinlun, binasag ang kisame, at mabilis na umalis. Hindi siya hinabol ni Zhongwo, ngunit minisyon siya sa kanyang puso. Ang pagtakas ni Jinlun ay ang pinakamagandang pagpipilian para kay Zhongwo, kaya walang maghahinala sa kanya. Para naman sa scapegoat, si Zhongwo ang espesyal na nakahanap sa kanya upang tumstigo. Jinlun, gusto mong maging pinuno ng pangkat. Sa iyong mga panaginip, gumisi si Zhongwo. Naglakad siya papunta sa team leader at inilagay ang bone club sa kanyang bag. Hanggat mayroon siyang item na ito, maaari niyang kontrolin ang organisasyon ng Hunter. Nakahandusay pa rin sa lupa ang bangkay ng pinuno ng grupo. Maraming mangangaso ang mabilis na dumating matapos marinig ang balita. Sumugod din sina Qinyu, Guanzuang, at Jingbai. Nang makita niya ang bangkay ng pinuno ng grupo, agad na nagbago ang ekspresyon ni Qinyu. Mabilis siyang tumakbo sa harap ng pinuno ng grupo at malamig na sinabi, sino ang gumawa nito? Si Jinlun iyon. Nakita kong pinatay niya ng sarili kong mga mata ang pinuno ng pangkat. Galit na sabi ng binata. Tumango din si Zhongwo at sinabing, tama, si Jinlun ang pumatay sa pinuno ng pangkat. Nasaan si Jinlun? Si Guanzuang ay agad na napuno ng kalungkutan at galit habang umaatungal siya. Ads by Pop Future. Nakatakas na siya, sabi ni Zhongwo sa malalim na boses. Hindi ko talaga akalain na papatayin talaga nitong si Jinlun ang team leader. Sa ilang sandali, maraming mangangaso ang sumigaw sa sakit. Lumuhad sila sa harap ng team leader sa dalamhati. Napakahusay ng pakikitungo ng pinuno ng pangkat sa bawat mangangaso, at napakataas din ng kanyang reputasyon sa mga mangangaso. Ngayong patay na siya, paanong lahat ay walang sakit? Ibinaba ni Qinyu ang kanyang ulo upang tingnan ang pinuno ng pangkat na nakahiga sa lupa, at ang kanyang mga kamao ay mahigpit na nakakuyom. Alam niyang malinaw sa kanyang puso na tiyak na sulsol ito ng sekta ng Tianian. Group leader, namatay dahil sa akin.
Nagngagat ang ngipin ni Chinyu at mahigpit na ikinuyom ang kanyang mga kamao. Sekte ng Heavenly Cloud, siguradong hindi kita bibitawan. Hindi niya akalain na ang Heavenly Cloud Sect ay direktang magpapadala ng mga tao para paalisan ang pinuno ng grupo. Dapat nating hulihin si Jinlun at ipaghiganti ang pinuno ng grupo. Pilit ding umungal ang ibang mga mangangaso. Wala silang kakayahang magdeklare ng digmaan sa makalangit na sekta ng ulap, kaya't nailabas lamang nila ang kanilang galit kay Jinlun. Sa oras na ito, malamig na sinabi ni Jingbei, paano niya naalis ng tahimik ang pinuno ng pangkat. Dahil sa mangkok ng sopas na iyon. Itinuro ni Zhongwo ang walang laman na mangkok sa mesa at sinabi. Tiyak na nilason ito ni Jinlun. Nagmamadaling pumunta si Jingbei sa mesa at kinuha ang mangkok sa mesa para maamoy ito. Sa oras na ito, naramdaman ni Chinyu na may mali. Ads by Pop Future. Dahil ginawa ito ni Jinlun, ano ang pakay niya? Kung makatakas lang, bakit kailangan niyang tanggalin ang team leader? Maaaring ang sekta ng Tianyan ay nagbigay sa kanya ng ilang mga benepisyo. O ito ay isang pangako. Napatingin si Chinyu kay Zhongwo na nasa hindi kalayuan. Bigla niyang naramdaman na ang bagay na ito ay malamang na may kaugnayan kay Zhongwo. Ikaw ang unang nakatuklas nito. Tumingin si Chinyu kay Zhongwo. Bahagyang tumango si Zhongwo at sinabing, tama. Sabi ni Chinyu na may madilim na mukha, kamamatay lang ng team leader, at nagpakita ka rito. Bakit? Gusto kong iulat ang problema sa pinuno ng pangkat, ngunit nagkataon na nasagasaan ko ito, hindi ba iyon posible? Si Zhongwo ay hindi nataranta. Ang bagay na ito ay walang direktang kinalaman sa kanya, kaya hindi siya natakot. Ikaw naman, dapat malinaw mo ang dahilan ng pagkamatay ng team leader, tama ba? Sabi ni Zhongwo na may malamig na ngiti. Kung hindi dahil sa iyo, darating kaya ang Heavenly Cloud Sect? Namatay na kaya ang team leader? Ikaw Jinx, maglakas loob ka pa ring magsalita. Bahagyang kumunat ang noo ni Chinyu. Kahit na si Zhongwo ay hindi isang mabuting tao, walang mali sa kanyang sinabi. Upang maiwasan ang mga aksidente, Chinyu, mas mabuting sumigaw ka ng mabilis at umalis sa organisasyon ng mangangaso, sabi ni Zhongwo na may mahinang ngiti. Kung hindi, natatakot ako na masangkot nito ang aming buong organisasyon ng Hunter. Hindi. Agad na tumayo si Jingbei para sumalungat. Sinabi ng pinuno ng koponan na hindi kami maaaring sumuko sa sinuman. Ito ang pinakahuling linya ng pinuno ng koponan. Gumisi si Zhongwo at sinabing, dahil patay na ang team leader, matagal nang nilabag ang mga panuntunang itinakda niya. Ads by Pop Future. Bukod dito, huwag mong sabihin sa akin na kailangan nating magsakripisyo ng mas maraming tao dahil kay Chinyu. Malamig na sinabi ni Jingbei, hindi pa malamig ang bangkay ng pinuno ng pangkat, ngunit sinasabi mo ang mga ganyang salita. Tao ka ba? Hehe, iniisip ko ang realidad. Kung talagang hindi ito gumana, iboto natin ito. Gumuso si Zhongwo. Pagkatapos sabihin iyon, sumigaw siya, itaas ang mga kamay ng mga pumapayag na umalis si Chinyu. Halos kalahati ng mga taong naruroon ang nagtaas ng kanilang mga kamay, habang ang kalahati ay hindi sumang-ayon. Gumuso si Zhongwo at sinabing, Chinyu, bilasan mo at sumigaw. Naayos na ang usaping ito. Hindi ikaw ang bahala, malamig na sabi ni Jingbei. Sa sandaling ito, bahagyang nanliit ang mga mata ni Zhongwo. Bigla niyang inunat ang kamay, at agad na lumitaw ang bone staff sa kamay niya. Kung gayon, mabibilang ba kung ikaw ang bahala? Malamig na tanong ni Zhongwo. Nagbago ang ekspresyon ni Jingbei, at nagalit siya, bakit nasa iyong kamay ang tungkod ng buto? Bahagyang bumantong hininga si Zhongwo at sinabing, dahil patay na ang team leader, natural na kailangan kong hawakan ng mahigpit ang bone staff sa aking kamay upang maiwasan itong maaga ng mga taksil na tao. At saka, naalala ko na may rule ang Hunter Organization, di ba? Kung sino ang kukuha ng bone staff, siya ang magiging bagong leader, di ba? Ibinuka ni Jingbei ang kanyang bibig at agad na hindi nakapagsalita. Ang organisasyong mangangaso ay may ganoong tuntunin, ngunit ang panuntunang ito ay itinakda rin ng pinuno. Kanina lang, sinabi mo na ang panuntunan ng pinuno ay pinawalang bisa, at ngayon ikaw F***ing ay naglabas ng panuntunan.
Bakit? Sasabihin mo lang kung ano ang kapakipakinabang sa iyo, tama. Hindi napigilan ni Guangzhou na mapag-alitan. Malamig na ngumuso si Zhongguo at sinabing, "Cut the crap." Anyway, ang malaking White Bone Club ay nasa aking mga kamay ngayon. Dapat ay akin ang posisyon na ito. Magsasalita na sana si Guangzhou nang iniunat ni Qin Yu ang kanyang kamay para pigilan si Guangzhou. Umiling siya at sinabing, "Kalimutan mo na ito. Aalis lang ako sa Hunter Organization." Qin Yu? Talagang hindi. Ang mga tao mula sa Heavenly Cloud Sect ay nasa malapit. Kapag umalis ka, siguradong sasalakayin ka agad nila. Nag-aalalang sabi ni Jingbai. Mapait na ngumiti si Qin Yu at sinabing, "Walang kwenta. Maaga o huli kami ay mag-aaway. Tapos na. Hindi na kailangan pang sabihin. Aalis na ako sa organisasyon ng Hunter." Pagkatapos sabihin iyon, tumingin si Qin Yu sa pinuno ng grupo. Yumuko siya ng 3 beses sa bangkay, saka tumalikod at naglakad palabas. Kabanata 1270, hinahanap si Qin Yu. Gumisi si Zhongguo habang pinapanood si Qin Yu na umalis. Samantala, mabilis na hinabol ni Jingbai at Guangzhou. Naabutan nila si Qin Yu at sinabi sa malalim na boses, "Qin Yu, aalis ka ba talaga?" Tumango si Qin Yu at sinabing, "Kailangan kong maghiganti para sa leader ng team ko. Dapat bayaran ni Jinlun at ng Heavenly Cloud Sect ang halaga. O tama, kailangan kong ipaalala sa iyo na mag-ingat sa Zhongguo na iyon. Palagi kong nararamdaman na ang bagay na ito ay may kaugnayan sa kanya." Natigilan si Jingbai at sinabing, "Ano ang pinaghihinalaan mo?" Saglit na natahimik si Qin Yu bago siya tuluyang umiling at sinabing, "Kalimutan mo na ito. Wala akong ebidensya. Ang lahat ay hula lamang. Sa madaling salita, dapat kang mag-ingat." Pagkatapos sabihin iyon, hindi pinansin ni Qin Yu ang dalawa at naglakad patungo sa Green Rock Forest. Para kay Qin Yu, ang tanging lugar na maaari niyang puntahan ngayon ay ang Green Rock Forest. Ang berdeng kagubatan ng bato ay napakalaki. May mga bundok at puno sa lahat ng dako, at ang mga demonyong hayop ay nasa lahat ng dako. Nawala na ni Qin Yu ang kanyang espiritual na enerhiya, kaya hindi ganoon kadali para sa kanya na makuha ang figure ni Qin Yu. Matapos ang pagkamatay ng pinuno ng pangkat, matagumpay na pumalit si Zhongguo. Mabilis niyang sinabi ang balitang ito kay Lingyun. Hindi mapigilan ni Lingyun ang mapangiti nang marinig niya ang balita. Ang Zhongguo na ito ay lubos na may kakayahan, sabi ni Lingyun sa mahinang boses. Ads by Pop Future. HMPH. Isa lang siyang taksil na kontrabida, sambat ng makapangyarihan sa kanyang tabi. Bahagyang ngumiti si Lingyun. Gusto ko ng ganitong klaseng tao. Mas madaling kontrolin siya. Pagkatapos sabihin iyon, tumayo si Lingyun mula sa lupa. Tinapot niya ang lupa sa kanyang puwitan at sinabing, "Tara na. Saan tayo pupunta?" Qingyan Forest. Sinabi ni Zhongguo na si Qin Yu ay pumasok sa Qingyan Forest. Ang iilan sa kanila ay agad na pumasok sa Qingyan Forest at naghanda upang hulihin si Qin Yu. Sa sandaling ito, hindi pa gumagaling ang sugat sa kamay ni Qin Yu. Dahil sa pagkawala ng espiritual na enerhiya, ang bilis ng paghilom ng sugat ni Qin Yu ay napakabagal. Higit pa rito, ang sugat na ito ay nasa kanyang kamao, at ang kanyang mga buto ay nakalabas na. Ang kaunting pagpindot ay magdudulot ng sakit sa puso. Sobrang abala kung walang espiritual na enerhiya. Ibinaba ni Qin Yu ang kanyang ulo at tumingin sa kanyang mga kamay, at hindi maiwasang mapabuntong hininga. Kinuha ni Qin Yu ang mapa at naglakad patungo sa kailaliman ng berdeng kagubatan ng bato. Lubhang maingat siya sa daan, at hanggat nakatagpo siya ng mga demonyong hayop, pipiliin niyang iwasan ang mga ito. Maaari rin siyang hindi gumawa ng hakbang laban kay Qin Yu, na nagbigay daan sa paglalakbay ni Qin Yu na ituring na maayos. Matapos maglakbay sa hindi kilalang tagal ng panahon, habang sila ay lumalim sa berdeng kagubatan ng bato, ang mapang ipong pakiramdam ay lumakas at lumakas. Sa dilim, ang mga demonyong hayop ay gumagalaw ng mas madalas. Paminsan-minsan, makikita ang matayog na puno na naputol sa kalahati, at maririnig din ang mga dagandong ng mga demonyong halimaw na umaakyat sa langit.
Pagtingin sa itaas, makikita ang isang sinaunang higanteng elepante na ilang daang metro ang taas na lumilipad. Ito ay walang katulad na nakakatakot. Sa kalangitan, may mga higanteng sawa na tila mga banal na dragon na umiikot sa paligid, na nananakot sa lahat. Ads by Pop Future. Malayo pa ang lalakbayin bago lumitaw ang gayong higanti. Walang nakakaalam kung gaano kakilakilabot ang pagkakaroon ng ipinagbabawal na lugar na ito. Magpahinga tayo saglit dito. Tumingin si Chinyu sa kanyang paligid. Itinuring na ligtas ang lugar na ito. May mga puno na nakatikip sa katawan niya kaya nahirapan siyang hanapin. Si Chinyu ay nakaupo doon na naka-crossleg, dahan-daang gumagaling mula sa kanyang mga sugat. Puntong hininga, hindi ko alam kung gaano katagal bago mabawi ang aking espiritual na enerhiya. Hindi napigilan ni Chinyu ang buntong hininga. Hanggat nabawi niya ang kanyang espiritual na enerhiya, hindi siya natatakot sa sekta ng Heavenly Cloud. Masasabi pa nga na sa kakayahan ni Chinyu, kapag nabawi na niya ang kanyang espiritual na enerhiya, tiyak na makakatuntong siya sa makapangyarihang kaharian. Alam ng Diyos kung gaano kaitikot si Chinyu sa makapangyarihang kaharian. Tuldok. Sa sandaling ito, nakapasok na rin si Lingyun sa Green Rock Forest at hinahanap ang mga track ni Chinyu. Kahit napilit nilang pinipigilan ang kanilang panloob na chi, hindi pa rin nila nagawang makatakas mula sa matalas na amoy ng mga demonyong hayop. Sa daan, hindi mabilang na mga demonyong halimaw ang rumarampa at humaharang sa kanilang daan. Kahit na makapangyarihan silang tatlo, wala pa rin silang magagawa laban sa mga pag-atake ng maraming demonyong halimaw. Chi! Ang treasured sword sa kamay ni Lingyun ay hiniwa sa leeg ng isang lunar eclipse wolf. Ang sariwang dugo ay tumalsik kung saan-saan. Ang mga kasuklam-suklam na hayop na ito. Hindi napigilan ni Lingyun ang pagngangalit ng kanyang mga ngipin. Ito ay berdeng kagubatan ng bato kung tutuusin, ang teritoryo ng mga demonyong hayop. Mas mabuting mag-ingat tayo, paalala ng isang makapangyarihan sa kanila. Ads by Pop Future. Malamig na sinabi ni Lingyun, sa tingin ba niya ay pakakawalan ko siya dahil lang dito siya nagtatago? Imposible iyon. Kahit anong mangyari, kailangan ko siyang hanapin. Ang iilan sa kanila ay nagpatuloy sa paglilipat, ngunit ang Qingyan Forest ay masyadong malaki. Parang naghahanap ng karayom sa isang haystack para mahanap nilang tatlo si Chinyu. Sa loob ng 3 buong araw, ang katawan ni Lingyun ay puno ng mga sugat at dugo. Kahit na sila ay makapangyarihan, ang mga demonyong hayop na kanilang nakatagpo ay naging mas malakas habang sila ay nakipagsapalaran ng mas malalim sa kagubatan ng Qingyan. Ang mga demonic beast sa makapangyarihang kaharian ay makikita sa lahat ng dako. Mayroon pang ang mga demonyong hayop sa tuktok ng makapangyarihang kaharian na maaaring magpalipad sa kanilang tatlo sa isang casual na sampal. Hindi, kung magpapatuloy ito, natatakot ako na mamatay tayo dito. Nagtakip ng ngipin si Lingyun. Siguro namatay na si Chinyu sa Green Rock Forest. Tinulyapan siya ni Lingyun at malamig na sinabi, kung buhay siya, makikita natin siya. Kung patay na siya, makikita natin ang kanyang bangkay. Paano ito? Maaari tayong pumunta sa organisasyon ng Hunter at mag-issue ng bounty. Ngayong napatalsik na si Chinyu mula sa organisasyon ng Hunter, maaari tayong mag-issue ng bounty para mahanap siya, mungkahi ng isang makapangyarihang tao. Nag-isip sandali si Lingyun bago tumingin sa isa sa kanila. Bumalik at kunin ang tracing disk. Maglalabas kami ng bounty. Sige. Babalik ako ngayon. Ang tracing disk ay isang mahiwagang artifact. Maaari itong magamit upang madaling mahanap ang sinuman. Siyempre, kung ang isa ay masyadong malakas, ang tracing disk ay mawawala ng paggamit nito. Gayunpaman, hindi sila naniniwala na ang lakas ni Chinyu ay higit sa kanila. Para naman kay Lingyun, dinala niya ang natitirang 2 tao sa organisasyon ng Hunter. Nang makita niya si Lingyun na naglalakad, agad na nagdilim ang mukha ni Jingbai. Anong ginagawa niyo dito? Pinigilan ni Jingbai ang galit sa kanyang puso at malamig na nagtanong. Tinulyapan siya ni Lingyun at sinabing, nandito ako para magbigay ng bounty. Paumanhin, hindi namin ito tinatanggap. Mangyaring umalis ka agad, malamig na sabi ni Jingbai. Tama, magwala.
Malakas din ang sigaw ng ibang mga mangangaso. Pinatay mo ang aming team leader at may mukha ka pa ring pumunta sa Hunter Organization. Mawala ka kaagad, o huwag mo kaming sisihin sa pagiging impolite. Nang marinig ang galit na sumpa ng karamihan, hindi napigilan ni Ling Yun na makaramdam ng matinding pagpatay sa kanyang puso.